Mula sa iba't ibang simpleng pagkakaabalahan hanggang sa iba't ibang pastime na pwede pagkakitaan. Talaga namang di nagpapaawat ang mga Pinoy sa mga pantanggal stress, boredom o anxiety. At kasabay ng pagsibol ng sari-saring libangan, nagsipag-usbungan din ang mga plantitos at plantitas. For this week's Dad's Entertainment, ile-level up pa natin ang mga aspiring green thumbs dyan with the art of bonsai making. At kung paliitan lang naman ang halaman ng labanan, syempre, doon na tayo sa isa sa mga higanting pangalan pagdating dyan. Ako po si Fali Abdulhadi Obrero, also known as June Obrero sa larangan ng paghahalaman. Okay, isa po akong bonsai artist. I started as a bonsai artist nung siguro mga 30 years ago. I don't have any formal education as far as landscaping is concerned. Dito po, galing po sa puso yung talent ko sa paggagawa ng magandang garden. Yung bonsai hobby sa akin, nagsimula lang ito sa pangyabang lang di ba? Dahil naka 7 years na sunod-sunod, ako yung nananalo as national champion. Yung bonsai ko nag-iisa lang yon. Okay? And because of that, maraming nakakilala sa akin and ini-invite na ako kung saan-saan ang mga show. Yung naging daan yung pagpapanalo ko na nakilala ako ng mga tao, and by accident, naging landscaper ako. Ang bonsai nagpakilala sa akin sa mga plantitos and plantitas dahil naging horticulturist ako by profession. Bagamat hindi ako nag-aral, yung naipon kong knowledge sa paghahalaman, nai-apply ko sa ornamental. Ako po ang unang nag-professionalize ng bonsai hunting sa Pilipinas. Nakakabilib, di ba? Kaya samantalahin natin ang pagkakataong ito na alamin kung paano gumawa ng sarili mong bonsai art. Let's get started sa Bonsai Basics with the legendary June Obrero. Kailangan po natin meron tayong pruning scissor. Ito ginagamit para sa mga maliliit na sanga. And then meron po rin tayong branch cutter. Ito naman para sa mga malalaking sanga, ganun kalalaki. Or even bigger, pwede basta't marunong kang gumamit. At meron tayo ritong knob cutter. Ito, Japanese tools po ito. Medyo may kamahalan ito. Pero natatanggal pa nyo yung mga kalyos, yung mga branch na patay. Na to. So, hindi po kailangan talagang masyadong complicated yung tools natin sa paggawa ng bonsai. Dahil in the beginning, isang gunting lang pwede na paggawa natin. And then of course, meron tayong mga kaakibat na mga tools. Ay yung meron tayong kailangan mga wire. Kasi sila ang nagagamit natin para ma-bend natin yung sanga sa gusto nating direksyon. Kasi hindi po lahat talaga ng sanga ng isang materials ay payabungin natin. Binabawasan po talaga yan para maging artistic yung halaman natin. Remember, bonsai is a replica of an old and beautiful tree. Ano ba ang itsura ng mga matatandang puno? Yung bonsai na natumba at pilit siyang tumatayo, slanting ang tawag noon. Pinaka-common na style sa mga nagbubonsai is yung informal upright. Yung mga puno na nabuhay sa tabi ng bangin, because of the weight of the trunk of the tree, it tends to fall down. Ang bonsai po is combination ng dalawa. You have to be scientific and you have to be artistic to be able to create a bonsai. Diba? Kasi hindi lang sapat na magaling kang pumorma, magaling kang mag-style ng bonsai mo, na talagang kamukha ng puno sa wild. Pero pagdating sa botanical side ng halaman, hindi mo alam. Okay? So it is a sin for anybody to uproot a tree in the wild, put it in the pot, and hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. So ano mangyayari? Patay. So sa paggawa rin ng bonsai, kailangan alam natin saan natin kinuha yung puno. If you're going to get a tree somewhere in the hinterlands like Baguio or the Cordillera Mountain, kailangan isipin mo, kukunin ko ito rito, ano bang klima ang gusto nito sa lowland? Ano ba ang klase ng tubig? Ano ang klase ng lupa na dapat ko gamitin, di ba? Ang bonsai po, kailangan nating diligin. Depende kung saan siya galing. You have to see to it that it is receiving ample water para siya mabuhay. Mayroon tayong tinatawag na fertilization. Ang common practice is twice a month. And then yung insecticide. Kasi hindi natin alam, or pag nasa bahay tayo at 5 lang yung bonsai mo,
Hindi mo alam, merong peste na nanginginain dyan eh. Ang wire, hindi lang pang dekorasyon ito eh. Para lang matawag na bonsai. Ang purpose ng wire, para ma-bend mo yung sanga sa direksyon na gusto mo, kung saan sila tatalhin yung sanga. And then after a while, normally mga 6 months, pwede ka na magtanggal ng wire. Kaya natin yung wire para magmukhang matanda, kasi pag makita mo yung mga batang puno, pataas yung sanga eh. Ang tendency ng matanda, the older the branch is, or the older the tree is, pababa na yung sanga nila because of the weight. So yun ang yun ang sekreto nun. Because we want to show that our tree is old one, kailangan pababa yung sanga. O teka muna, wag munang excited. Remember that bonsai art is also a study in patience. Kaya bago kayo tumakbo at bumili ng mga tools at materyales, may mga mahalagang bilin si Mang Jun para maging maganda at successful ang bonsai tubi ninyo. Kaya mga beginner, ang akala nila kasi kapag ang puno ay nilagay sa isang pasong maliit at inalagaan mo ng 20 years, bonsai na. Pero taliwas po yun sa katuruan ng Hapon. Bonsai is a replica of an old tree, artistically planted on a pot. Hindi po isang halaman na matanda na nakatanim sa paso. Hindi po. It has to look like an old tree. Para ma-create po natin yan, meron po tayong tinatawag na law of proportion. Kasi pag hindi natin sinunod yung law of proportion, you are going to come up with a tree na hindi balanced. Yung trunk, diameter niya, hindi proportion sa height. The diameter of the trunk, if you multiply that by 7, dapat yun ang height niya. So hindi pwedeng 1 inch ang bonsai mo, ganung kataba, 5 feet ang parang seedling ang labas nun. Hindi siya magmumukhang matandang puno. So yung lifespan ng isang bonsai, depende po sa pag-aalaga mo yan. You have to know that these are trees eh. Diba? So kung tama ang alaga mo, walang rason para mamatay yung puno. Kailangan alam mo paano alagaan. See? Kasi ang kamuning, yung kamuning na puno na ganito, that would siguro baka 500 years mabubuhay ang puno na yan kasi hardwood yan eh. Di ba? So pag dinala mo sa bahay mo yan at hindi mo na-supply yung kailangan niya, tubig, sunlight, fertilizer, annual root pruning, ay mamamatayan. So kailangan para yung lifespan ng bonsai natin, para ma-outlive tayo, para maipamana natin sa mga anak natin yan, kailangan alam natin kung ano ang kailangan niya. Sa estado niya ngayon, maituturing nating isa sa mga OGs sa mundo ng mga plantito si Mang Jun. Nag-branch out man siya sa pagiging professional landscaper, talagang ang roots niya ay nasa pagbobonsai. At kahit na matayog ang naabot niya sa mundo ng paghahalaman, nananatili siyang mapagkumbaba at matulungin sa iba. At yan din ang paalala niya sa atin. Para po sa plantito sa plantitas, maraming mga plantitos na yumaman itong pandemic. Okay? So sana ma-appreciate nyo yan. And then, you have to know na hindi po laging ganun eh. So siguro kailangan pag-aralan din natin. So pag nagbenta tayo ng halaman, sabihin natin yung tamang pangalan, yung care and maintenance ng pangalan ng halaman, paano alagaan yan, paano ba yan mabuhay o maparami pa natin. Diba? Dapat ituro natin yun eh. Yung iba kasi hindi nagtuturo. Napakahirap din talagang gawin. Kaya napaka-importante talaga patience, di ba? It takes time talaga yung trimming, ang daming pag-aalaga sa ginagawa para sa bonsai talaga. Kaya ngayon medyo alam ko na, Mang Jun, pupuntahan kita ha? At marami akong kailangan bilhin sa'yo. Or kung di naman, baka pwede mo nang padala sa akin at reguluhan mo ako niyan. Hindi, biro lang.